Isa ka ba kapatid sa mga taong, alam mo yon yung parang nawawala na ng eagerness yung partner mo sa'yo na habul-habulin ka, hanap-hanapin ka, yung wala na siyang gigil factor sa'yo. Yung tipong pakiramdam mo wala na siyang pake sa'yo. If yes ang sagot mo dyan kapatid, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil dito kapatid, pag-uusapan natin kapatid kung ano yung mga paraan o tips para magustuhan ka ulit ng taong mahal mo. Kung interesado ako malaman kung ano-ano itong mga to, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pino at magawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka ng best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ano ba yung mga tips para gustuin ka lalo ng partner mo? Una kapatid, layuan mo yung mga tropa mong nega. Again, yung mga tropa mong nega, yun yung nagbibigay sa'yo ng negative thoughts, di ba? Negative ideas about sa buhay-buhay nyo, di ba? The more ka kasi nakaka-consume ng mga negative thoughts mula sa mga taong nakapaligid sa'yo, the more ka rin nagiging mas negative, di ba? Halimbawa, may tropa ka na maraming problema sa buhay, tapos lagi ka nandun. Eventually, marirealize mo na yung mga problema niya, nagiging problema mo na rin. Dahil yun na rin yung araw-araw mo na-consume, di ba? Sabi nga ng isang sikat na bilyonaryo, show me your friends and I'll show you your future. So kung ano yung 5 tao na nakapalibot sa'yo, yun yung resulta mo. Ikaw yun, ikalima doon kapatid. So kung nakapalibot sa'yo kapatid, puro negatibong tao, ikaw yung isa sa mga negatibong tao din. So what if yung mga nakapaligid sa'yo yung mga taong growing and masaya sa relasyon nila? Then makikita mo rin yung mga bagay na magpapasaya sa relasyon nyo. At ikaw din magiging masaya sa relasyon na meron ka. So kung gusto mong gustuin ka ng taong mahal mo, i-avoid mo yung mga negatibong tao at mag-focus ka sa mga positive things. Then magkita niya yung glow mo sa buhay niya at hindi ka masyadong nakakatingin o nakakakuha, nakaka-adapt, nakaka-absorb ng mga negatibong thoughts. Okay? Ikalawa, make sure one day your day one. Again, bakit ko sinasabi to? Kasi may mga tao na nawawala ng focus sa mga bagay-bagay. Katulad nung gusto nila mangyari, hindi nila gagawa ng paraan. Hindi sila mag-take action para makuha yun, di ba? Kung gusto mong magustuhan ka ulit ng partner mo, trabahuhin mo, di ba? I-improve mo yung sarili mo. Kaya nga, make your one day gusto kong magustuhan niya ako ulit. Someday, gusto kong maging gigil siya ulit sa akin katulad nung mga unang araw na magkasama kami. One day, magiging ganyan yan. One day, magiging ganito yan. So what if yung one day mo gawin mong day? Para ma-achieve ko yan, ano bang dapat kong gawin? Una, kailangan ko mag-isip yung mindset ko na gusto kong maging nangyari yan sa inaharap. So, ano bang dapat kong gawin? Improve ko yung sarili ko, kumain ako ng healthy, magpa-sexy ako, magpa-glow ako, di ba? Para gustuin ko ulit ng partner mo, di ba? Ganoon naman talaga Kaya never ever kapatid forget about yourself. Lagi mong titingnan din yung sarili mo at wag mong papabayaan yung katawan mo. At syempre, yung isipan mo, okay? Ikatlo, aralin mo kung paano mo alagaan yung sarili mo. So kung na-shift mo na yung mindset mo kapatid na gawin na gustuhin ka ulit ng partner, syempre papasok dyan yung kailangan mo nang tignan ulit yung sarili mo. Kailangan mo nang focusan ulit yung sarili. Kailangan mo nang i-improve ulit yung sarili. Kailangan mong aralin kapatid kung paano mo gagawin yun. Paano mo ibabalik yung alindog mo, paano mo ibabalik yung dating ikaw, paano mo mababalik yung focus mo, paano mo mababalik yung pag-achieve mo sa goal mo para sa sarili mo. Diba? Kasi yun yung mga paraan para maalagaan mo yung sarili. Kasi haanihin nga naman ng taong mahal mo yung ikaw na hindi better. Ikaw na may sakit palagi, ikaw na nangihina, di ba? Magagawa mo lang ang lahat na gusto mong gawin sa relasyon na meron kayo. Gusto mong magtagal yung relasyon na meron kayo. Kung alagaan mo yung sarili mo, bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na maging better every single day, di ba? At to do that, kailangan mong alagaan yung sarili mo. Ika-4, wag mong aalisin sa isipan mo yung goals mo. Lahat tayo may goals na gustong ma-achieve. At sometimes, nadadivert yung goal natin sa ibang mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa atin na mag-improve. Diba? At once na mangyari yun, sino bang natatalo? Tayo din, di ba? Tayo rin yung nalulugmok. Tayo rin yung nawawala ng gana na pagpatuloy yung nasimulan na natin. So, kung gusto mong gustuin ko ulit ng partner mo, kailangan mong fokusan, maging consistent sa ginagawa mo. Huwag mong alisin yung isip mo sa goals na gusto mong ma-achieve. Yun yung gusto mong gustuin ka ulit ng partner. Dahil once na ginawa mo yun, kapatid, tutuloy-tuloy yung progress, yung growth mo
para maabot mo yung goal na sinet mo sa sarili mo. Halimbawa, goal mo na pumayat para mas mapansin ka niya. Goal mong ibalik yung alindog mo, yung kaseksihan mo. Huwag mo alisin yung isip mo doon, kapatid. Gumawa ka ng paraan para manatili ka dyan. Manatili kang inaabot yung pangarap na yan. And eventually, gugulat ka na lang sa progress na nagawa mo para sa'yo at sa relasyon na meron kayo. At ang ikalima, wag mong sasabihin kahit kanino, kapatid, yung mga nagagawa mo. Isa sa mga dumudurog sa progress natin ay yung sinasabi natin sa iba kung ano yung nangyayari sa buhay-buhay natin, di ba? Don't seek validation sa iba. Kung ano yung mga na-achieve mo, kapatid, na-achieve mo yun dahil trabaho mo at wala silang dapat sabihin about it. Kung may sasabihin man sila, wag mong pansinin, kapatid. Kasi tayo, pag naging open tayo masyado sa buhay natin, lalo na sa social media, sinasabi natin sa mundo, kapatid, by posting yung kung ano nangyayari sa relasyon na meron tayo. Diba? Kung nagpapapayat ka para sa partner mo, ganyan. May mga tao na magsasabi sa'yo na bakit hindi ka niya namahal porque mataba ka? Bakit hindi ka niya namahal dahil ganyan ka? Yun yung maghihinder sa progress mo. Yun yung maghihinder sa goal na gusto mo ma-achieve. Kasi at the very beginning yun, gusto mo talaga mangyari, magustuhan ka pa niya. Diba? Hindi mawala yung attention niya sa'yo. At tinatrabaho mo yan para sa sarili mo. Para sa relasyon na meron kayo. At hindi para sa ibang tao. Huwag mong alisin yung sarili mo. Kaya mas maganda na huwag mong sasabihin kahit kanino yung progress na nangyayari sa buhay mo. Okay? Let your action be your noise. So, I hope nabigyan ko kayo ng tips, ideas, and advice dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng tips, ideas, and advice, please send me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para makatulong na kayo sa kanila. Natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa paligyan niyo, panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.